So darasalin po natin ang Oratio Imperata para sa protection laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan po ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtamnawan nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Julian Aymar, Ipanalangin mo kami. Ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tigahang ang lupa, sa panahon ang ani sa ganap, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa habag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan,
handog ng Diyos sa tanan. Sa misa ngayon, isama natin ang ating mga intentions at ang mga intentions na ipinagkatiwala sa atin. Special intentions ni Herminia de Leon, Gloria de Leon, Patrick de Leon, Henry de Leon, Joseph de Leon, Cheryl Celina de Leon, Paulo Grace de Leon, Mary Grace de Leon, Paulino Medina Jr., Noah Tambis, Jose Aguilar Jr., Marieta de Jesus, Corazon de Jesus, Rosana Santos, Maños Family, Delmar Clan, Flor Manyo, Eric Manyo, Carmen Lee, Nanay Emily Speso, Leia Balibat, Josephine Uy, Elena Sakdalan, Beth Banzon, Jojo Gerardo, Ching, Tony Halili, Imelda Gagarin, Aida Clave, Inday Beres Torres, Mary Grace, Bibi Palubio, Gina Erosido, Mary Grace Codalquiber, Lisel Cook, Malu Merced, Hilda Fabi, Roselina Caldo, Caroline, Tita Loleng, Edgar Tubola, Maris Rendon, para sa patuloy na proteksyon at kaligtasan sa lahat ng mga frontliners. Lahat ng mga intensyon na pinagkatiwala kagabi sa ating gabi ng banal na oras laban sa COVID-19. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kay Lorraine Tobias, Ana Roa Silio, Shane Sabigan, Andrea and Ali Andal. Misa pasalamat ng David family, Herminia de Leon, Gloria de Leon, Patrick de Leon, Henry de Leon, Joseph de Leon, Cheryl Celina de Leon, Paula Grace de Leon, Mary Grace de Leon, Petronio Balagulan Jr. and family, Gilbert Camigin, Marciano Camigin, Effie Labaya, Michael Jan Labaya, Lim Shutin, Rosana Santos, Charlie Cheng and family, Evangeline Soto, Tess Ansaldo, Janet Bisonia, Diding Solamilio, Doktora Arlene Ledesma, Attorney Lea Bagadyong, Humphrey Capistrano, Aileen Malong, Lea Capistrano, Imelda Bautista, Michelle Suarez, Josephine Estrada, Larry Candelaria, Lori Lidando, Juanita Isidro, Earl Manyo, Lilibet Dar, Rose Sakdalan. Pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap at sa mga gumaling ng kanilang mga sakit, lalo na sa COVID-19. Para sa kagalingan ng mga may sakit, lalo tigit kay Zosima Ruiz, Tozo, Jocelyn Cadano, Danilo Altejos, Felix Negquinto Benitez, Judith Benitez, George Cantor, Christine Marie Cantor, John George Cantor, Edgardo Martinez and family, Peña family, Randy Solomilio, Dr. Cesar Biardo, LB Sabigan, Fanny Rivera, Cathy Rivera, Elvincita Andaya, Inting de la Plaza, Leslie and Ruel Candelaria, Rolando Rosca, Maminelia Uy, Leticia Banquerigo, Maria Gina Cruz, Vicente Peña, Era Dominic Peña, Antonio Tan Jr., Aldrica Tan. At para sa mga kaluluwa, Nina Sebastian, Albina, Paquito Sr., Fortunato, Segundo, Anacleto, Evangeline Santiago, Paquito Jr., Genoviva, Juan Candera, Juliana, Elsa, Alma, Carolina, Jose, Leopoldo, Julio Sr., Julie, Julio Jr., Mildred, Kenneth, Jesus, Romeo, Josefino, Maximo, Ezequiel, Peter, Maria, Serapio, Apolonia, Romualdo, Gregorio, Luz, Lauro, Erlinda, Segundino, Avelina, Danilo, Alberto, Ricardo, Mary Grace, Ruel, Grace, Delphine, Rodolfo, Catalino, Emiliana, Julian, Soledad, Dominador, Rosario, Gregorio, Christian J., Edgardo, Christopher, Angel, Stanislao, Leonor, Manuel, Maria, Lily, Matilde, Antonina, Isidro, Pedro, Vicenta, Israel, Honorario Senior, Sonia, Danilo, Eustaquio, Felicissimo, Glenn, Judy Ann, Victoria, Juana, Juanito, Virgilio, Segundina, Rico, Joaquin, Leonida, Federico, Marina, Mariano, Ricardo, Avelina, Francisco Senior, Juana, LD, Winston, Felipa, Florencio, Celedino III, Encarnacion, Joseph, William, Gina, Heronjo, Hermie, Alma, Beverly, Cecilia. Sa mga kaluluwang nakalimutan na at lahat ng kaluluwa sa purgatorio,
mga panalangin, kahilingan at mga intensyon na inialay sa mga drop boxes sa ating misa ngayon at sa mga nakikiisa via Facebook Live streaming. Simulan natin pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nasa 26 na linggo sa karaniwang panahon at ngayong linggo po pinagdiriwang din natin ang pambansang Araw ng Manlalayag. Isama natin sa ating misa ang mga seafarers, mga seaman, naway maparam ang kanilang kalungkutan, na malayo sila sa kanilang pamilya at maibahagi din nila ang pananampalatayang Pilipino sa lahat ng mga kasalamuhan nila na ibang lahi at ibang mga kultura. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumuhog tayo sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kataas-taasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moses. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento, Eldad ang pangalan ng isa at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sila sumama. Gayunman, binahaginan sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya't sila'y nagpahayag na roon. Nakita rin pala ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moses. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Joshua na anak ni Nun at katulong ni Moses, bakit di niyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangaba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko pa ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos.
ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay maroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay ligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala pang kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kalutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa makapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na ibubuhos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mahuling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mamang-aani sa inyong inapi. Magpakalayo kayo at magpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mamatuwid, hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan,
Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putulang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putulang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung bibigyan ko po ng pamagat o tema itong ating pagninilay ngayong hapon, ang pamagat po ay ang pagiging Katoliko. Being Catholic. Kung may isang bagay tayong dapat maging proud, ito ay isang pagiging Katoliko. Base sa Ebanghelyo na ating binasa, gusto kong bigyan ng 3 kahulugan ang pagiging Katoliko. Una, ang pagiging Katoliko ay bukas ang pag-iisip. Being Catholic is to be open-minded. Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, yung mga alagad ni Jesus parang na-insecure. Parang akala nila, sila lang ang mga nakagagawa ng kabutihan. We cannot monopolize goodness. Hindi porke gumagawa ka ng kabutihan, masama ng ibang tao. We should admit humbly and openly recognize that there is goodness outside us. There is imperfection in us as much as there is imperfection outside us. Sa ating Ebanghelyo, sabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng isang nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Sabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng aking pangalan o gumagawa ng himala ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin. Anyone who is not against us is with us. Parang sinasabi ni Juan, hindi po natin siya katropa. Hindi po natin siya karelihiyon. Bakit siya nagcha-charity? Bakit? Kayo lang ba ang pwedeng mag-charity? Alam niyo po, sa seminary, meron pong subject ng interreligious dialogue. Tinuturo doon sa subject na iyon na we cannot limit the Holy Spirit within the walls of the church. Hindi natin kayang talian ang banal na Espiritu sa pader ng simbahan. At huwag nating kalilimutan na nilikha ng Diyos ang tao in His image and likeness. Ibig sabihin, tinuturing ng Diyos ang tao, banal at sagrado, hindi lang ang mga binyagan, kundi lahat ng tao. Alam niyo po, nung nagkaroon kami ng pagbibigay ng mga relief giving, naalala ko habang ginagawa ko itong refleksyon, may nagtanong sa akin,
Ang sabi, Father, kasama po ba dito bigyan ng relief yung mga ibang relihiyon? Sabi ko, lahat kasama, basta sa tingin nyo, nangangailangan. The rule of thumb is humanitarian. At dito natin pwedeng ipagmalaki ang Katoliko. Pag gutom ang tao, religion is irrelevant. Alam niyo po, it's good to be Catholic when you have less time and less energy to prove that you are right, and less time and less energy to prove that others are wrong. Para sa akin, we can work together with other religions sa mga advocacies na we have common concerns like environmental protection, good governance, and responsible citizenship among others. Sana magkasama-sama tayo sa pagsulong ng mga advocacies na ito. Now, pangalawang punto, sabi sa Ebanghelyo, mabuti pa sa isang tao ang say bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Ibig sabihin, to be truly Catholic is to be concerned for the welfare of the little ones. Ang magkaroon ng malasakit para sa maliliit, sa mga naisasantabi, the poor, the children, the sick, at sa mga itinatapon ng lipunan, tinatawag na walang silbi. Alam niyo po, ang simbahan natin ngayon, ang gaganda. Kumbaga, first class. Maraming magagandang simbahan ngayon. Kaya lang naiisip ko, baka naman yung mahihirap, mahiya nang magpakasal sa simbahan. Kasi medyo, kapag magandang simbahan, mahal ang bayad. Kaya kahit Katoliko, baka magpapakasal na silang sa sibil dahil ang gasto is not too much for them. Ito yung pinapaalala sa atin ni Pope Francis. Do the poor feel at home sa ating mga simbahan? Do they feel welcome? Naalala ko may isang bishop na nagkwento, may isang parish priest daw, kasama ang kanyang mga PPC members or leaders, nagpaplano silang pagandahin, baguhin at palakihin ang simbahan. Immediately, inisip nila yung mga sponsors na mayayaman. Pero sinabihan sila ng obispo, huwag ninyong kalimutan yung mga parishioners ninyong mahihirap at mga may sakit. Puntahan din ninyo sila, tell them to offer prayers for the building of the church. Kung maaari, ialay nila ang kanilang mga karamdaman, ang mga sitwasyon nila sa buhay for the success of building the church. So that when it is finished, kahit na hindi sila nakapagbigay ng material o financial, spiritually, they're able to contribute para magkaroon din sila ng sense of ownership sa ating simbahan. It's beautiful, di ba? Alam niyo po sa Myanmar, sa Burma, Catholics are only 2% of the population. Majority are Buddhists. But the Catholics there are well respected ang mga Katoliko sa Myanmar. Why? Dahil kung may mga bata na disabled, special children, mga unwanted children sa Myanmar, sino ang kumukupkup? Mga Katoliko. Lahat ng parokya sa Myanmar ay may orphanage. Meron silang orphanage, bahay ampunan. Every parish, meron silang inilaan para sa mga bata. Kaya you will be edified kapag Katoliko ka sa Myanmar. Meron din naman tayo dito sa Pilipinas. Home for the aged, orphanages, places for the abused women, for the ethnic and minority. Name it, we have it here sa Pilipinas. Sinasabi ko ito so that we become conscious that as Catholics, we need to be concerned sa ating mga maliliit na kapatid, sa mga naisasatabi, sa mga itinatapon ng lipunan at tinatawag nilang walang silbi. Ito yung pinupunto rin ng ating Ebanghelyo. Now, pangatlo, ang pagiging Katoliko, dapat hindi agad-agad tayo huhusga sa iba. We should not be quick in judging and condemning or cutting off people. Ito yung pinakamahirap na bahagi ng Ebanghelyo. Sabi dito, kapag ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala, putulin mo.
Mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog sa impyerno. Kung paa mo ang sanhi ng pagkakasala, putulin mo ito. O kung mata ng sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pang mapunta sa langit na putol ang paa o bulag ang isang mata, kaysa mahulog sa impyerno na hindi mamamatay ang apoy. Iniisip ko, kung iintindihin natin ito literally, baka marami sa atin dito ang mabubulag, magiging crippled. Sino ba sa atin dito ang papayag na putulan ang paa o kamay? Kahit na nga yung mga may sakit na diabetes, no, yung may gangrene na sugat, ayaw talagang paputol ng kusa. At ang doktor ay gagawa lang because there's no other better way. Hanggat maaari, ililigtas natin ang tao. Only when it is already poisoning that we cut part of the body in order to save the person. Pero alam niyo po, dito sa ating ebanghelyo, pwedeng si Jesus is pointing out about the church, the body of Christ. Tayo ay katawan ni Kristo. At bilang Katoliko, hindi natin basta-basta puputulin o ititiwalag ang kapwa natin sa simbahan kahit na nagkasala pa. Kasi kahit na yung mga santo natin, sila rin ay may nakalipas, may nakaraan. Hindi naman agad-agad sila naging santo. Ang iba sa kanila ay makasalanan at nagbago. Kaya ang makasalanan ay may kinabukasan sa ating Iglesia Katolika. Dito, ang tono ng Panginoon ay exaggerated. Parang hyperbole ito. Kasi He wants to drive a point. Sinisindak niya ang mga nakikinig sa Kanya upang iwasan nila ang pagkakasala. Alam niyo po, nung na-assign ako sa isang parokya, bago dito sa Santa Cruz Church, may lumapit sa akin. Ang sabi niya, "Father, may mga tao po sa parokya na hindi na nagsisimba sa atin." Sabi ko, "Bakit naman?" Kasi po yung mga nagsiserve daw dito sa simbahan, makasalanan. Sabi ko sa kanya, "Alam niyo po, kahit saan sila magsimba, yung mga tao din po doon ay makasalanan. Kasama na rin po ako doon." Kaya sa palagay ko, ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoon dito. Let us not quick to judge or condemn people, kasi kadalasan yung paghuhusga natin sa ibang tao ay based sa ating biases. Isang idea na gusto ko sa Katolikong pananampalataya ay yung konsepto ng pagpapatawad bilang pagpupuno. Kung may kakulangan man ang ating kapwa, kung may kakulangan man ang ating kapatid, huwag na tayong mambutas. Kasi kahit na yung konti, baka mawala pa kapag binutasan natin. Di ba? Kapag may pagkukulang, magpuno tayo. Ang Diyos ay nagpupuno ng pagkukulang natin. Kasi may mga tao, pag tumingin sa donut, ang nakikita ang butas, hindi yung dough. O di naman kaya kapag tumingin sa basong kalahati ang tubig, ang nakikita yung empty, hindi nakikita yung tubig. Hindi nakikita yung kalahating may laman. Ang Diyos hindi tumitingin sa wala, kundi sa meron. When we adapt, kapag inadapt natin yung tiwalag mentality, mauubusan tayo dahil lahat tayo ay makasalanan. Tapos na tayo dyan. Dati-rati, ini-excommunicate natin agad. May tinatawag tayong anathemasit. You are cut off, you are banned. Tapos na tayo dyan. Sabi ko nga, we have gone through a lot. Napagtanto natin na nagkamali rin ang simbahan in some ways. Kaya ngayon, ang pagiging Katoliko, mas open-minded, mas naging mature. Nag-mature dahil sa ating karanasan. Although in terms of morality, sinisikap nating mapanatili ang morality sa simbahan. So let us continue to proclaim the goodness of God in us. Magpasalamat tayo sa Diyos sa simbahang kaloob niya. Let us thank God for making us Catholics. And let us be proud to be Catholics. Ito ang hamon sa atin ngayong 26 Sunday in Ordinary Time.
it is good to be a Catholic. Amen? Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santang Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakos sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon ang mamuhay sa tanglaw na kautusan ng Diyos at paglabanan ang lahat ng kakitiran ng pag-iisip, pagkat batid natin ang ating kahinaan, pakumbaba tayong manalangin at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Nawa lahat ng Kristiyano ay maging laging handang makipagtulungan sa lahat ng mga taong tapat sa pagtataguyod ng anumang mabuti. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway maging bukas ang pag-iisip ng mga pinuno ng ating mga pamayanan, gaya ni na Moses at Jesus, sa pag-unawa sa kilos ng Espiritu kahit na sa labas ng mga kayariang opisyal ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Nawa ang ating mga magdaragat at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang kapangakuang Kristiyano at mapanatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway maipagkaloob mo ng mga among tagapagpagawa sa mga namamasukan at ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mamayan ang anumang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway mapagtanto nating lahat na mga biyaya at kayamanang ipinagkakaloob ng Diyos ay hindi upang itago at kankamin, kundi dapat na bahagi ito lalo na sa mga nangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Para sa mga punong barangay at mga kagawad ng Barangay 298 sa pamumuno ni Chairman Jeric T., naway pagkalooban mo sila ng lakas ng pangatawan at matalinong kaisipan upang maitupad nila ng tama ang mga programa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Tahimik natin panalangin ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Diyos, turuan mo kaming magalak sa kabutihan ng iba at makipagtulungan sa kanila sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga ng kahariang itinatag ng iyong anak, ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo.
salamat ng puso. Buhay mong inalay, walang kapantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Walang hihigit sa binigay mong buhay. Sa iyo puso'y Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiya,
babalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni San Pedro Julian Aymar na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoon. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento, mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Ihakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian na aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago pang final blessing, maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa, sa lahat ng sumusubaybay sa ating online via Facebook live streaming. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat na dito sa loob ng simbahan na nag-serve, naglingkod. Maraming salamat din po. Mamayang gabi, 7 o'clock, meron po tayong Holy Hour. Nilaan natin to para patuloy nating labanan ang pandemyang ating nararanasan. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo din. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng ating misa, dalhin ninyo sa pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Inang Maria, Reyna ng Langit, Birhen del Pilar, ang aming buhay ay nauugnay sa puso mong dalisay. O aming gabay sa landas na tahak, tungo kay Jesus yung anak. Mula pa noong una, ika'y nagsusumikap, nasundin ang loob ng ating Ama. O Inang sinta, ituro mo sa amin ang landas ng pagtalima. Mula sa haligi pagmamasdan, O Inang dakila, Mariang